kaduo, good afternoon. It's Monday, 3 p.m. In the afternoon yan. So wala tayong magawa. Kakatapos lang natin actually mag-edit and mag-upload ng ating pinakabagong video, which is yung aming adventure ni Kid sa pangingisda dyan sa Valenzuela kay Aling Nenes Pan. So kaka-upload lang niya, and after ko mag-upload, medyo wala tayong magawa. So naisipan kong gumawa ng panibagong video, which ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga minor and mga major reasons bakit natin pinagpalit yung ating Ducati 99 Panigale dito sa ating Triumph Street Triple 765 RS. So, ayun, first of all, well, wala namang major negative reason bakit natin pinagpalit yung ating 899 Panigale, kasi as a matter of fact, napaka-special po ng aking personal relationship with that bike. Never had I had a bike na ganun ka-tight, ganun ka-close yung band ko doon sa motor. I really had a very emotional attachment to that bike, kasi unang-una siya yung pinaka nagustuhan ko sa lahat ng mga naging bikes ko, in terms of performance, in terms of handling, in terms of character, in terms of yung how the bike and me interacts, and parang yun nga, fun. So parang ano siya sobrang ganda nung aming jive ng bike. Sobrang ganda nung ano namin, ano ba to? Hindi ko mahanap yung word Sobrang ganda ng aming chemistry ng bike, and sobrang gusto ko yung feeling while riding, or even while not riding the bike, just by merely looking at the 899 Panigale. Every second is parang heaven. Sobrang saya ko talaga kapag kahit nandito lang siya sa loob ng bahay, nakaparada, tinitignan ko lang siya. Sobrang sarap ng feeling ko talaga when I still had that bike. And yung feeling kapag nag-ride kami, iba yung connection between the bike and the rider. Kaya napaka-importante nun, kasi alam ko na yung mga riders na katulad ko yung ibig ko sabihin. Merong special feeling, special connection between the bike and the rider, na kapag maganda yung connection nyo, you have a very high confidence kapag nagra-ride. So confidence is very important as well sa magandang experience sa pagra-ride, and as well as sa magandang performance habang nagra-ride. So iba yung attachment namin ng 899 Panigale. Yan, sobrang unique yung aking nararamdaman whenever I use that bike. Yan. So tawag dito si Francesca, yan ang name ng ating 899 Panigale. Yung kanyang mechanical feeling, yung the way that the engine vibrates, rumbles, yung mga tidbits ng mga happenings while the engine is running, yung kanyang mga clanks, yung mga whistles, yan, yung halong-halong tunog ng 899 Panigale simply made it very very special sa feeling ng gumagamit sa kanya. May special connection yan. Hindi lang siya parang bagay na ginagamit mo. Ayan, somehow para siyang may buhay, na para kayong
iisa kapag nagra-ride kayo yun. So yun, sobrang special sa akin ng bike na yun. So there's no really major reasons or major negative reasons why I gave up that bike and got this one. Well, the only major reason why I swapped out that bike is because meron nga rin tayong friend na buti yan. Sobrang swerte natin na meron tayong mga kaibigan sobrang galing na mekaniko yan, si Sir Lucius yan. So isa si Sir Lucius sa pinaka-tinitingala ng MC community pagdating sa pag-maintain ng mga bikes, pag-repair yan. Isa po, if not the best, si Sir Lucius pagdating sa pagre-repair or pagme-mechanic ng ating mga big bike. So, nakakwentuhan ko minsan si Sir Lucius and nangihingi ako pag kami mga hindi ako naiintindihan sa mga bikes kasi medyo mahilig din tayo mag-mekaniko, no? Although mga basics lang. Pag kami hindi na ako kaya pagka beyond my skills and my knowledge na pagdating sa mechanical components ng motor kung sa pag-ayos or pagre-repair, pag-troubleshoot, I always think about Sir Lucius as someone who can definitely help me. Yan. So kapag hindi ko na kaya yung sira ng motor, hindi ko na magawa, lifeline ko si Sir Lucius. So Sir Lucius is just 1 PM away. Yan, napakasipag sumagot ni Sir Lucius kahit na yan yung mga tanong natin, mga assist na hinihingi natin sa kanya, hindi naman bayad. However, still napakabilis po sumagot, mag-respond ni Sir Lucius sa mga PMs ko. So salamat po sobra rin Sir Lucius. I really appreciate your gestures sa pagdating sa pagtulong sa akin sa mga questions ko pag meron akong hindi maintindihan sa motor yan. So ayun nga, nagkakwentuhan kami one time ni Sir Lucius and Sir Lucius gave me an advice na sabi niya, if ang gusto mo ay ride ka lang ng ride, wala kang sakit sa ulo, wala kang iniisip, wala kang aayusin, you have to think about giving up the Ducati 899 Panigale. So sabi niya, hindi naman dahil sa pangit si Ducati 899 Panigale, however, yung ating 899 Panigale is kinda old na rin, it's 2014. Yan. So sabi niya, better get a newer bike, yan yung mga 2020 up. And si Ducati naman, ang mechanical naman niya is napaka-reliable na rin yung 899 Panigale. Reliable naman yung kanyang mechanical. Ang medyo nagkakaroon lang ng madalas na problema sa kanya is yung electrical. Ayan, yan. So, ito si Francesca. Ayan. Napaka-pogi. Paganda. And so ayun, sabi niya, binigyan niya ako ng advice, you have to think about it. If mas gusto mo yung mag-ride lang na mag-ride, wala kang iniisip, you have to get a Japanese bike. However, this is not a Japanese. Yan, pag-usapan din natin mamaya yung bakit ito yung nakuha natin. And yun nga, sabi niya, may slogan nga raw yung Ducati na creating mechanics since 19 kopong-kopong, parang ganyan. So, ang ibig niya lang sabihin is yung mga owner ng Ducati tends to be mechanic kasi nga, yun nga, pagka may nagloko, syempre kailangan mo ayusin. You have to do it yourself kasi hindi naman sa lahat ng oras konting sira lang, ganyan, dadali mo na kagad sa mechanic. So, hassle din masyado yung ganyan. So, you have to be a mechanic
of your own. Yan, para i-mend yung mga kanyang mga breakdowns from time to time. Yan. So yun na nga yung nangyari sa atin. Actually, one time na nagkaroon siya ng electrical failure, yung pinost natin na nagkaroon siya ng sira at pumutok yung kanyang main relay. I really had a bad time nung nangyari yun kasi sobrang stress ko, sobrang nag-iisip na ako kung ano ba yung nagiging sira niya kasi I was also thinking na baka mamaya major issue na pala yung meron, so gastos at syempre yung hassle na ipapagawa mo pa at the same time hindi mo siya magagamit from a certain time, a certain period. So ayun, after no, nagawa ko naman siya, tapos nagkaroon na naman siya ng slight issue, which is yung nag-blink yung kanyang check engine light, and then nag-blink din yung kanyang fuel warning light. However, wala naman siyang effect sa takbo ng engine, pero syempre andun pa rin yung stress, and andun pa rin syempre yung yung kaba mo kapag ginagamit mo siya. Syempre hindi ka panatag, you're always thinking na baka it would break down at the middle of the ride, tapos syempre nakakahiya na makikita ka ng mga tao sa kalsada na ang ganda-ganda ng bike mo tapos titire. Yun, so unti-unti na build up yung parang switch sa aking utak na why not i-let go na lang siya kahit na sobrang gusto natin siya. Ayan. So, yun, isa siya nag-pile up hanggang sa I came up to a decision na yun nga, i-swap na lang siya with other bikes kasi parang mas priority ko yung peace of mind kasi kasama ko rin lagi si Kid yung anak ko so gusto ko yung parang ride lang kami ng ride, gusto ko marami kami mapuntahan, gusto ko ma-enjoy namin yung moment, ma-enjoy ko yung moment ng yun nga pag nagra-ride wala akong iniisip na baka masira yung motor or what not. So parang yun, doon nagsimula na maka-finalize ako ng decision to let go of the 899 Panigale or let go of Francesca. Yan. As a matter of fact, sasabihin ko na rin yung aking mga likes na talagang hanggang ngayon namimiss ko kay Francesca, like yung performance and handling nga. Sa lahat ng naging bike ko, si Francesca yung pinaka na enjoy ko sa track. Pinaka so far in my experience siya yung pinaka what do you call that, pinaka most extreme lean angle, siya yung pinaka mabilis ako sa cornering. Napaka sweet nung kanyang power, it's not lacking pero hindi rin siya yung malakas na nakakatakot. Nandun yung kanyang power when you need it, however hindi siya kamukha ng mga previous bikes ko na you have to really be cautious about what you're doing with the throttle kasi si 899 Panigale, you can really open your throttle full without having the feeling of parang binala ka sa slingshot na talagang yung kamukha ng RSV4 na pagka pinul-throttle mo talaga siya parang binala sa slingshot na neck breaker talaga. So yun sorry, yun yung pinaka nagustuhan ko kay 899 Panigale. And pangalawa yung looks, syempre yan. Sobrang pogi po yan as you can see. To be honest, if itatabi natin itong Street Triple 765 RS sa kanya,
hindi ko pipiliin to, si Steel Triple RS. I would still choose the 899 Panigale pagka looks ang pinag-usapan. Mismatch. Yan. And isa pa yung feeling nga, yan yung sinasabi natin kanina na yung special connection between me and Francesca, the 899 Panigale. Namimiss ko po talaga siya sobra-sobra. Kaya nga, madalas, ina-avoid kong panoorin yung mga videos, even yung mga pictures, iniiwasan ko kung tingnan yung mga pictures ko nung nasa akin pa yung 899 Panigale kasi talagang namimiss ko talaga siya. Iba talaga yung pagka-miss ko sa kanya. Sobrang emotional kapag naalala ko yung times na nasa akin pa siya. Sabi ko nga if sobrang yaman ko lang, hindi ako magdadalawang isip na i-keep siya kasi kung may pampagawa naman ako sa kanya, why not? It's worth it naman para doon sa mga hassle at sakit ng ulo na ibibigay niya. Doon sa mga kapalit naman na ibibigay niya na saya sa akin. So, however, yun nga, hindi naman tayo ganun ka-well off. Actually, pag kami nasira dyan na major component, medyo masasaktan talaga yung bulsa natin. So, isa rin yun sa mga reason bakit pinakawalan na natin si 899 Panigale. And, yun, isa sa reason yun nga yung kanyang mga minor electrical problems. Pangalawa, dahil nga parang ang main goal natin is isa sa main goal natin is mag-ride kasama si Kid, go to places, to far away places. Isa rin yun sa mga naging reason na we decided to switch back to a naked bike kasi with a naked bike hindi ganun ka-brutal yung sitting position, hindi pagod si Kid, hindi rin ako pagod. We can go more mileage as compared to mapupuntahan natin with the 899 Panigale. So ito, pwede tayo talaga mag-long ride dito. Although this is still a naked bike, it's still aggressive. Yan, actually sa mga reviews and sa aking personal experience, si Steel Triple 765 RS is very comparable to a Super Sport. Yung kanyang sitting position hindi ganun ka-upright, medyo aggressive din talaga siya. Your body is also lean towards the front of the bike to the handlebar, and pwede pa rin siya talagang pang walwalan, pang cornering yan. So it's an all-around bike. Yun yung isa sa reason bakit nung may nag-offer na makipag-swap sa atin with our 899 Panigale, ito yung na-offer. Right away parang medyo nagkaroon ako ng interest. However, nung mga unang part, nagdadalawang isip pa ako kasi nga sobrang mahal naman natin yung 899 Panigale. However, yun nga, upon doing some extensive thinking, extensive weighing of things, and between wants and needs as compared to sa mga pros and cons na may bigay sa atin ng bike, I came up to a final decision na to say yes dun sa kay Sir Samuel to switch bike. So shout out din po kay Sir Samuel, napakabait po na tao. Actually nung nag-swap po kami, naglolo ko pa nga yung 899 Panigale natin, but siguro dahil love na love din niya yung Ducati and yung 899 Panigale, nag-decide na rin siya to go with the swap, with the trade. Siguro sabi niya siya na lang bahalang mag-mend ng mga
problem ni Francesca and just get the bike. Ayan. So kinuha pa rin niya yung 899 Panigale despite the issues na meron siya nung time na nagsuswap kami. Actually, tinirik pa nga siya one time sa NLEX while we are testing our bikes. Nag-swap kami. Tinest niya 899 Panigale. I use this one. Angkas ko si Kid. Tapos kilometer 23 kami. Tinirik siya. So, nag-uusap kami ni Kid nun. Sabi namin mukhang hindi na siya makikipag-swap kasi tinirik siya eh. But after the ride, nag-decide pa rin si Sir Samuel na yun nga, makipag-swap pa rin. So ayun, thankful kami na yan, nasa amin na tong Street Triple RS, and yan, binyagan na namin to, nakapag-ride na kami ng ilang beses, although hindi pa yung mga long rides, mga short rides pa lang. Pero I'm very sure na magagamit namin si Trixie for some adventures and mga long rides. Makakapag-ride na tayo na medyo malayo-layo with this one. Dati doon sa GSXS 1000 natin, nakapag-Baguio kami ni Kid nun. That's also a naked bike. So yun nga, at least may kapalit siya, makakapag-bonding na ulit kami ni Kid. Makakapag-ride na rin kami ulit ng malayo-layo. Ayan. Ano pa ba? Isa pa sa hindi natin masyado nagustuhan kay 899 Panigale is yung kanyang fuel consumption. So, considering it's only a 900cc engine bike, medyo matakaw rin siya, no? So, it's only averaging around 12 to 13 kilometers per liter sa city ride, and long ride naman siguro hindi, mga 10 to 11 pagka city ride, and then 13 kilometers per liter pagka long ride, as compared with the Steel Triple 765 RS. Based on our experience, this one averages around 16 kilometers per liter sa city ride, and siguro sa long ride mas maganda pa yung kanyang mileage, no? Siguro I'm thinking mga around 20 kilometers per liter pagka long ride. Yan. So isa rin yung sa reason kung bakit we decided to get this one. So makakalayo talaga tayo na, alam mo yun, hindi rin masakit sa bulsa kasi yan, nowadays mahal na nga rin yung fuel ngayon. So at least ito, it still got some kicks, pero matipid siya sa gasolina. So sobrang advantage talaga nun when you want to do some long rides. And ano pa ba? Yun nga, isa rin sa reason is because old na rin yung bike. It's a 2014 model. So alam mo yun, you really cannot guarantee na kahit na alagang-alaga mo siya, it's gonna stay faultless kasi matanda na nga. So may high risk talaga na magkaroon siya ng breakdowns, yan, electrical man or mechanical, kasi in 2014 it's already 10 years old. So as compared to this one, it's 2020 model, 4 years old pa lang po ito. So ano pa siya, mataas pa yung kanyang reliability. So yun, it also adds up to the enjoyment of the ride itself, kasi wala kang iniisip na baka masira yung ganito, baka masira yung ganito. So focus ka lang sa fun nung moment. Ayan. And ano pa ba? Yan, yung mga parts, hindi natin mabila ng upgrade si Francesca, for the reason being na sobrang mamahal ng kanyang mga aftermarket parts, especially yung
kanya exhaust. Gustong gusto ko siyang bilan ng magandang exhaust. However, upon checking sa market, sa eBay, yung kanya mga exhaust cost roughly mga 100,000 pesos and up. Used pa yun. Yung mga Terminioni na underbelly niya, yung dual end cans, yun, mga 100,000 pesos and up. So sabi ko parang hindi ko naman yata kayang i-afford, or if afford ko man, hindi rin ako magdi-decide na bilan siya ng ganun kamahal na exhaust, kasi hindi hindi sensible for someone like me na hindi naman ganun kayaman. So isa yun sa reason, isa sa dumagdag na reason, kasi nai-stress ako. Gusto ko siyang magkaroon ng magandang exhaust pero hindi ko siya mabilan. So sabi ko, hanap na lang ako ng bike na pag nakuha natin maganda na yung exhaust. Yung kamukha nito si Trixie na branded na yung kanya exhaust, SP Engineering. So wala na akong gagastos sa kanya, just some minor upgrades na lang yan, yung mga wheel axle, sliders, konti na lang yung i-upgrade dito sa bike na to, and talagang na siya, fully loaded na siya. Ayan, so yun. Ano pa ba? Umaandar yung pagka-OC ko with the 899 Panigale. Although, don't get me wrong, sobrang kinis po niyang bike na yan. Alagang-alaga ko po yan. As a matter of fact, even do sa mga kasulok-sulukan niyang bike na yan, yung mga ilalim na seats, yung mga wirings niyan, yung mga components na nakatago sa loob, talagang nililinis ko po yan, binabaklas ko yung fairings niyan, and even yung mga hindi kitang parts, nililinis ko kasi ganoon ako ka-OC. So however, since 10 years old na nga siya, and siguro yung previous owner hindi rin siya ganun katulad ko na selan sa gamit, may mga parts pa rin na it's showing the wear and tear, na it's showing na hindi na siya ganun ka bago. So with this bike, with this Street Racer 765RS 2020 model, pag tiningnan mo siya, sobrang para siyang kakalabas lang ng kasa, parang kakabili lang niya. So hindi pa ako naka-experience na trigger yung aking obsessive compulsive disorder with this one, kasi nga sobrang bago. Wala akong makita para sa kanya, even sa mga kasulong-sulukan na it will show some signs and symptoms of wear and tear or ng kanyang age. Kasi 4 years old pa lang naman ito, eh. Mukhang naalagaan ng gusto ng previous owner. Siguro si Sir Samuel and yung original owner nito ay may garahe na may bubong, so hindi siya naaarawan, hindi siya nabibilat sa araw, hindi siya napapata ng ulan. So preserve yung kanyang condition, and yun yung isa sa sobrang nagpapadecide sa akin if I want the bike or not, kasi yung OCD ko nga gives me stress kapag hindi ako nagugustuhan dun sa gamit ko. Ano pa ba? Wala na siguro. Yun lang yung mga dislikes ko sa kanya, yung mga reasons why I decided to go for a swap and bitawan na siya. And yun nga, before we end this video, yan, salamat sa mga nanonood. Yun nga, ulitin ko, sobrang mahal ko po nung nagawin niya, and given a chance na makuha ko siya, mabuyback ko siya, if sobrang pera tayo,
ay grabe din ang heartbeat. However, yun nga, monetary restriction, mukhang it's not gonna be possible for now. But who knows, yan, who knows, sana yan, tumama tayo ng loto and magkaroon tayo ng maraming pera and yan, ano naman yung wife ko, very supportive naman sa ating passion, sa ating hobby. So, why not? Yan, siguro darating yung panahon na magkakaroon ulit tayo ng isa pang Ducati Panigale, and I'm really looking forward to that very moment. Yan. So, ayun lang. Hopefully nagustuhan nyo yung ating video for today. And it's only a talk. Pero I hope na yan, hindi kayo na bored and nag-stay kayo up to this part, up to the end part of the video. So ayun lang, thank you so much. It's Brian again of Kid and Dad Motovlog, and please support us, me and my kid. Yan, we really enjoy doing these kinds of stuff. So we really enjoy filming videos and bringing entertainment to your life, and sana doon sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please hit that subscribe button and hit nyo na rin po yung bell icon, bell notification icon, para pag may mga bagong uploads po kami, kasi right now talagang sinisipagan ko pong mag-edit ng ating mga video. Yan, medyo regular po yung ating pag-upload these days, and if hit nyo po yung bell notification icon, ma-update po kayo regularly kapag may mga bagong uploads po si Kid and Dad Motovlog. And share nyo na rin po sa inyong mga friends. Yan, kung nagugustuhan nyo yung ating content, please do share with your friends. Kwento nyo naman po kami doon sa mga friends nyo para mag-subscribe din sila and matry din nilang manood ng ating mga contents. Ayan. So from our house, from our home dito sa La Loma, QC, I'm already signing out. So it's Brian again of Kid and Dad Motovlog, and don't forget to love everyone, and peace be with you all, and see you on the next video. Love y'all.